Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, magbigay tayo ng first impression sa bagong labas na smartphone today ni Realme. Flagship smartphone to ni Realme, the Realme GT7. Maganda kaya to? Perfect ba sa kanyang price? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayun mga ka-J-Vlog, bago tayo mag-start, hindi po to full review. Magbibigay lang ako ng first impression sa bagong labas ngayon or hottest topic ngayon sa flagship device, ang Realme GT7. Kasi maraming skeptical dito sa device na to, kaya gawa tayo ng first impression review dito sa Realme GT7. Kakalabas lang nito sa Philippines. Available na rin siya sa online. Kung interested kayo dito sa device na to, nandito po yung product link niyan sa gilid ng ating video or sa description box. So let's try to purchase din soon ng Realme GT7. Unahin muna natin yung mga iba nating review unit. Pero malay natin ma-review, game test and unboxing natin itong Realme GT7. Pero again, kahit wala po yung mismong device, pwede naman tayo magbigay ng first impression thoughts sa mga devices kahit based sa kanilang specifications, kasi very familiar naman tayo sa mga specs. At malaking tulong din sa mga consumers na nagde-decide dito sa Realme GT7. Okay, when it comes sa kanyang price tag, medyo expensive nga itong device na to kasi meron siyang price tag na around 37,999 or almost 38,000 pesos with 12 GB of RAM and 512 GB. So maraming kasing nagiging skeptical dito sa Realme GT7 dahil sa kanyang presyo. So usapang presyo muna tayo dito sa device na to. So ang presyo niya is 37,999 for the 12 GB of RAM and 512 GB of internal storage. So medyo expensive nga itong Realme GT7. Compare mo kasi dun sa isang brand like Poco na yan yung compare sa GT7, meron tong yung kapresyo niya na 37,999 is merong 16 GB of RAM and 512 GB of internal storage. Yung unang-una nilang kino-compare sa dalawang device na to is yung chipset. Kasi dito sa Realme GT7 is the MediaTek Dimensity 9400E compare sa Poco F7 Ultra, napaka-solid. Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Kaya yan yung nagiging comparison sa GT7 at nagiging skeptical yung mga ibang consumers. Bakit medyo sinasabi nilang mahal ang GT7? I think sa chipset talagang isang pina-problem ng mga ibang consumers dito sa Realme GT7. Kasi syempre pag GT, lalo na pag sa Realme, focus yan talaga gaming and flagship performance yan. I know the MediaTek Dimensity 9400E is a flagship chipset naman yan ng MediaTek. Pero kung i-compare mo sa Qualcomm Snapdragon 8 Elite, napakalayo ng performance sila. Mas better talaga ang 8 Elite. Kaya marami pa rin magiging skeptical dito sa Realme GT7. Pero again, gawa tayong first impression based sa specs ito Realme GT7 dito sa Realme GT7. Ang maganda kasi, meron siyang SRP nga na 38,000 pero sa online ay mas mura naman siya. Lalo sa online official store ng Realme, mga J-Vlog. So sa official store kasi ng Realme, kakalabas lang nitong Realme GT7. Search natin, hanapin natin. At kung interested nga kayo, nandito yan sa shopping bag, mating mas below SRP. Kung gusto nyong bumili ng Realme GT7, i-click nyo na lang po yung shopping bag or yung description box natin, yung link nyan, nandyan po below SRP po itong Realme GT7. Ito, nakita natin sa online, yung Realme GT7 ay meron na lang price tag na 33,500. Pero again, pag binili nyo to with voucher, with promo discount, mabibili nyo na lang siya for as low as 32,000 pesos. Sinearch ko rin yung Poco F7 Pro, same din, na almost 32,000 pesos na lang itong device na to. Again, 32,000 pesos yung kanilang price sa online, kaya magandang dito tayo rin mag-base. So 12 gig 512 ang kanyang ma-offer. Usapang specifications muna tayo dito sa Realme GT7. And stay tuned lang mga ka-J-Vlog, gagawa na lang tayo ng phone comparison, Realme GT7 versus the Poco F7 Ultra. Ano ba ang perfect, di ba? So maganda rin i-topic natin yan. Sa ibang video, itatopic natin yan. So again, focus muna tayo dito sa Realme GT7. So si Realme GT7 ay merong large screen size na 6.78 inches. Maganda kasi display nito. Ang display niya is 2K resolution LTPO AMOLED display. Mataas din ang nits of brightness nito, naka 120Hz screen refresh rate siya, at maganda rin yung protection ng kanyang glass, matibay din, armor shell glass.
Sa OS, out of the box, Android 15 siya with Realme UI version 6.0. Sa chipset, ito, MediaTek Dimensity 9400E, flagship MediaTek Dimensity chipset ito, with an octa-core CPU na merong clock speed na whopping 3.4 GHz. Napakataas. Yung GPU niya, medyo bago rin to sa pandinig ko. To be honest, hindi ko pa naman natatry yung Dimensity 9400E, pero yung GPU niya is Immortalis G720 MC2. So, ayan nga, itong chipset na to ay bago sa pandinig natin, hindi pa natin yan natatry, pero hopefully pag natry natin itong GT7, makita natin yung kanya talagang performance. So itatry natin nga siyang i-compare sa Qualcomm Snapdragon 8 Elite sa ibang video. Yun nga, ang RAM niya is 12GB, tapos yung internal storage is 512GB. Pagdating sa camera, maganda yung camera nito. 50 megapixel main camera with Sony IMX906 sensor. Meron siyang telephoto lens and ultra-wide camera system na support ang up to 8K video recording. Pagdating sa front-facing camera, meron siyang 32 megapixels. At meron din Sony IMX sensor din yung kanyang front-facing camera na support ang 4K video recording. Sa speakers, Matic, flagship, dual steer speakers. Pagdating sa biometrics, Matic, dalawa yan. Facial lock and in-display fingerprint scanner. Pagdating sa battery, medyo bago to as sa flagship device. 7,000 mAh na removable battery. Napakalaki ng battery na itong device na to. SWAT with 120 watt fast charging. Again, yung kanyang fast charging rate is super duper lupit niyan. Biruin mo yung 7K battery niyan in less than 1 hour lang. Full charge na dito sa device na to. Sobrang sulit. And syempre, mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanyang rating, water protection, IP68 or IP69 water and dust protection. Mga ka-J-Vlog so yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price specs and availability. Again, pag availability, i-click nyo na lang po yung shopping bag dito sa ating video kung interested kayo sa Realme GT7, or lagay ko na rin yung product link ng Poco F7 Ultra, diba? So i-click nyo na lang dyan. So next is first impression ko sa specifications nitong Realme GT7, kung bagay ba siya sa kanyang presyo. So again, ang presyo niya is SRP is 38,000 pesos pag binili nyo sa online, for as low as 32,000 pesos pag may voucher kayo. So kaya i-click nyo na lang yung shopping bag kung gusto nyo ma-purchase yung Realme GT7 ng mas mura. Pag binili nyo to sa mall, syempre yan po magiging presyo natin, 38,000 pesos. So first dito tayo sa display. Yung display niya is pinaka-solid dito sa device na to. Sobrang premium. LTPO AMOLED display, 2K resolution pa. Ang taas ng resolution. Gusto ko tong i-try even sa mall. Titingnan natin. Napakaganda siguro ng display nito. 2K LTPO pa. Napakalaki pa ng screen, 6.78 inches. Napakataas pa ng nits of brightness. 6,000 nits of brightness. Maganda pa yung protection niya, 120Hz. So yan din yung isang maganda dito sa Realme GT7. I think yan na rin yung isang magiging buying factor ng mga consumers. I think yan na rin talaga ang better, diba, na makikita natin sa mga Androids ngayon na 2K resolution sa ganitong halaga. Next, chipset. Again, sa chipset disclaimer lang, hindi pa natin na-try ang chipset na to. Usually, natatry natin is mga mid-range. Bihira lang tayo mag-flagship ng mga Android. Pero, syempre, specs-wise, very familiar naman tayo, di ba? At nag-search din naman tayo. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang most na kino-compare dito sa GT7 is sa Poco F7 Ultra. Yung Poco F7 Ultra kasi pareho sila ng presyo, hindi sila nagkakalayo. Tapos ang chipset kasi nun is napaka-solid, the Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Yung 8 Elite na chipset na nakikita natin yan sa Samsung Galaxy S25 Ultra na merong sobrang mahal na presyo. Yan ang top of the line chipset ngayon ni Qualcomm na sobrang bangis, sobrang bilis niyan mga ka-J-Vlog. Clock speed pa lang yan nakakalula na 4.32 GHz. Dito sa MediaTek Dimensity, again meron kasing flagship chipset ngayon ng MediaTek, 'di ba, na parang pwede nilang malagay dito, the MediaTek Dimensity 9400. Siguro for that kind of price tag na 38,000 pesos, dapat talaga yung top of the line na MediaTek ang nilagay ni Realme dito, panglaban niya sa Poco F7 Ultra. Siguro mas better inilagay nila yung Dimensity 9400E sa Realme GT70. May ganun, di ba, yung mas mura. So, dapat doon nila nilagay yan sa may around 20,000 plus-ish na price tag na mas better siguro na ganun ang presyo ng Dimensity 9400E. It's just my opinion lang naman. Sana top of the line MediaTek ang nilagay nila dito panlaban sa Poco F7 Ultra. Siyempre, as a consumer, hindi talaga maiiwasan na mag-compare. Kaya dapat ang mindset ng brand, magko-compare talaga yung consumer. Kung yung brand mo, GT,
focus niyan gaming, tapos itatapat mo sa ganitong price tag na ibang brand na meron top of the line chipset, talagang magiging skeptical yung consumer. Mas pipiliin nila yung merong mas better chipset syempre mas pipiliin nila yung mas better yung chipset. Pero again, iba-iba rin naman po ang mga consumers, hindi lang naman po ang chipset ang tinitingnan nila. Iba kasing consumer, as long as makakalaro ka, as long as mabilis yung chipset, as long as flagship chipset, okay sila sa presyo na ma-offer ng brand. Pero depende pa rin sa ibang specs na ilalagay nung brand. Tulad dito sa Realme GT7, hindi lang naman po chipset ang katasyon. Tulad dito sa Realme GT7, may mga iba na rin naman na specifications na maganda itong device na to. Unang-una nga, display. Pero again sa chipset, real talk, hindi po bagay sa kanyang presyo. Susunod yung RAM. Real talk din to, hindi po maganda yung RAM na nilagay nila sa kanyang presyo na 38,000 pesos. Siguro 16 gigabytes of RAM na talagang pinaka the best din na option na malalagay ng ganitong brand sa ganitong price tag. Kasi pag usapang 30,000 plus, mag-iiba na yan eh. Talagang top of the line na yan. Ibato mo na lahat ng mga specs na magaganda sa ganyang presyo. Kasi aasahan na ng consumer pag ganyan ang presyo, top of the line na rin na specs ang i-offer mo. Maganda. To be honest, maganda rin naman yung binasa ko yung specs ng Realme GT7. Maganda yung ma-offer niyang specs. Bagay naman sa kanyang presyo na 38,000 pesos. Pero yung ibang specs, humihila. Diba? Unang-una, chipset. Siyempre, ibang consumers, processor ang main priority nila. And of course, RAM. Again, tulad na sinabi ko kanina, gaming smartphone din to ni Realme. Kaya, ang target consumer nito, yung mga talaga, yung mga mitikuloso when it comes sa sa specs, di ba? Ang maganda naman dito sa Realme GT7, camera. So, siguro sa GT, hindi lang naman gaming side ang target ni Realme, pati yung mga camera-centric na consumers. So, napakaganda ng camera nito. Sobrang solid ng specs. Sony sensor, mapa rear or front-facing camera. 8K video recording, napaka-solid. Front-facing camera is 4K. Asahan natin na Realme GT7 makakapagbigay ito ng outstanding camera performance sa isang flagship device. Next mga ka-J-Vlog, the battery and fast charging rate. I think ito na rin yung isang advantage ng Realme GT7. Yung kanyang napakalaking battery capacity, 7K. Asahan natin makunat to, pero yet again, yung display niya, flagship specs, kaya yun din siguro yung malakas kumain ng battery, yung display. Kasi syempre, pag naka full brightness ka, tapos mataas yung nits of brightness, tapos ang taas pa ng resolution, malaki kumain ng battery yan. Pero yun, maganda na a flagship smartphone to have a 7K battery is a big addition sa flagship segment. Ang maganda doon, tinernohan pa ng fast charging rate na 120 watts. Biruin mo, in less than 1 hour lang, kayang i-full charge ng Realme GT7 ang 7K mAh battery capacity. Next mga J-Vlog, sa ingress protection. So, eto nga, ewan ko si Realme, bakit ang hilig nila sa ganitong protection? Dalawa. So, at least, sila, may option. Ingress protection 68 and ingress protection 69. Matataas na water protection. iPhone 16 Pro Max and the Samsung Galaxy S25 Ultra ay meron lang ingress protection 68. Mataas yan. Dito sa Realme GT7, 68 and 69. So, again, meron pong water resistant na pwedeng malublob sa tubig, depende po sa IP rating. Marami pa rin pong mga consumers ang nami-mislead sa water resistant protection. Sinasabi nila, water resistant lang yan. Bakit mo nilulublob? Hindi pwedeng malublob ang water resistant. Waterproof lang. Again mga ka-J-Vlog, yes, magkaibang water resistant sa waterproof. Meron pong water resistant na natatalsikan lang ng tubig, may ganyang protection. Meron pong water resistant na pwede malublob sa tubig, depende sa IP rating. So pag ang IP rating mo is 67, 68, 69, pwede po yan malublob sa tubig with certain kind of dip and certain time. Pag ingress protection 66 pababa, pwede lang po yan matalsikan ng tubig with high pressure na mga tubig. Yan lang po ang protection ng mga ganyang IP rating. Waterproof protection, yun po yung mga meron pang beyond IP69 water resistant. Yun po yung yung solid talaga na pwede nyo malublob sa tubig ng sobrang tagal at sobrang lalim. Yun po yung mga waterproof talaga. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog, ito akin lang to, yung design. For me, yung design nito is very basic. Hindi mo ma-feel na flagship yung design ng Realme GT7
ng Realme GT7, wala akong ma-feel na premium design dito sa device na to. Compare sa Honor, compare sa Huawei, compare sa Vivo, compare sa Oppo na mga flagship. Ang gaganda ng design, ang gaganda ng color, ang gaganda ng mga effect. Siyempre, yung mga ibang consumers, yan din ang tinitignan pag bumibili. Meron talaga, marami tayong maraming mga preference ng consumer. Merong consumer na camera, merong consumer na chipset, merong consumer na display, merong consumer na price, merong consumer na design and aesthetic. Ayan. So, for me, the design is, yung design is very simple. Sana mas ginandaan pa nila para naman ma-feel natin na flagship Android device ang hawak natin. So again mga J-Vlog, yan po ang ating first impression review sa Realme GT7. Kung interested po kayo dito sa device na to, click nyo na lang po dito sa shopping bag yung link ng Realme GT7 or sa description box. Eto, real talk to. Maganda naman ang Realme GT7. Ang ganda ng specs na ma-offer niya. For a price tag na 38,000 pesos, yung chipset ay hindi po bagay, yung RAM ay hindi po bagay. Pero yun nga, bumaba ang price niya sa online, 32,000 pesos. Medyo nakakaakit-akit na ng konti. Maganda naman yung ibang specs na ma-offer ng Realme GT7, pero marami pa rin pong better option sa Realme GT7. Kung ang focus nyo ay gaming, I think mas better ang Poco F7 Ultra. All the way dyan kayo kasi Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Pero when it comes sa camera, maganda rin naman ang camera na ma-offer ng Realme GT7. Flagship performance,